Hello mga mamis! Today ang gagawin ko ay chocolava cake in tub. Pang souvenir siya or giveaways nung para sa christening ng client. Nasa 26 pieces yata yan. 26 pieces yung pinagawa niya. And then, normally kapag gumagawa kasi ako ng mga ganyan talaga, nagpapasobra ako ng stash para sa aking monitoring ko or kung sakaling magpapa-add ng ganyan. So, 29 pieces lahat yung ginawa ko. Lalagay ako sa gilid ng papel na yan, wax paper yan siya, para kapag nilagay ko yung cake, hindi ganun greasy yung gilid ng tab. At the same time, mas mabilis mo siyang isiksik, ihulma yung yung sa dulong part kasi like may mga empty space pa siya or blanco-blanco since hindi siya perfect shape yung pagkakakataot ko dyan sa oval na yan. Kaya, sinisingitan ko pa yan siya ng mga crumb or mga cake pa doon sa dulong portion. Tapos, ay ang cake na yan, unang layer pa lang yan siya nalagay ko kasi medyo nakulangan ako. Pinatungan ko pa yan siya. Ang total ng ng cream na yan is nasa, I think nilagay ko nasa 60 grams kada tab. Tapos, wait lang nga. Tapos, natapos ko. Hindi ko nilabas na lahat kay isa-isa ko siyang pinupull out sa chiller para hindi mawala yung lamig niya at saka hindi ganun naka-expose sa labas. So, tigwa 8 lang yan yata or siyam. Basta ganyan lang yung nilalabas ko, hindi siya nakabalandra. Tapos, ayan na nga. Pag pambenta talaga, kailangan same ng kanyang ng suka. Tapos, yung sa ibabaw na cake niya, ang ginamit ko dito, Van Houten yata yan na milk chocolate bar. Tapos, yung isa is Burial na dark chocolate. Dalawa yung ginawa ko kasi sobrang chocolatey niya. So, medyo matamis na din actually siya. Kasi, syempre, pure chocolate yan siya or panay chocolate siya. Hindi ako nagluto nung ganache na ibabaw ko. And then, ayan sa milk chocolate, ang sukat niya na nilagay ko kada cake nasa 28 grams. 28 grams kung hindi ako nagkakamali. Ganyan kada tab. Tapos, yun sa dark chocolate naman, ang size nga pala ng ng milk chocolate niyan is 3.5:1. Tapos, sa dark chocolate naman is 2:1. Tapos, ang size niyan is 28 grams. Yun yung kinalabasan niya. Dapat 30 grams yan eh. Kaya lang syempre may difference siya. Kaya nasa 28 grams na lang. Kapag gumagawa ako ng ganyan, dinidivide ko siya kung ilan lahat ng gagawin para at least sakto siya. And then, yung sa dark chocolate naman, ang sukat nun is para nasa 33 plus. Basta ang total niya, lahat ng chocolate na pinatong ko dyan, nasa 65 grams. So, medyo hindi pa siya totally makapal ha. Kaya lang, matamis na siya talaga para sa akin. Kasi nga, since pure chocolate, hindi ko naman matansya yung sukat ng sugar ng chocolate na yan. Since, gawa na yan siya. Kaya medyo matamis siya para sa akin. So, I'm not sure sa client kung same din ba na natamisan sila. Kasi medyo makapal-kapal na yung chocolate. Hindi kasi ako nakontento na na manipis lang siya. Parang sabi ko, gusto ko medyo nakikita ko sa gilid yung chocolate na nasa ibabaw. Kaya yan. Tapos yan, sinukat-sukat ko din talaga yan siya. Approximately, yung size ng kada tab na yan, yung bigat niya, parang nasa 225 yata, na ganun, 230 grams kada tab. Tapos, ayan na nga, caramel fudge, ready na yung ko, hindi na ako nagluto para mas kakapagod na din yan siya. Tsaka, konti lang naman yung kailangan ko dyan. Dyan naman, approximately, nasa kulang-kulang 100 grams yung nagastos ko para sa nilagay ko lahat din. So, kada gawa ko ng mga ganyan is nakasukat talaga ako. Para at least alam ko kung ilan yung nagastos ko, ilan yung kinita ko na lang dito. Though, may allowance pa talaga yan ako doon sa mga ginagawa ko. Tapos, ito na nga siya. Natapos ko na siya. May 3 sobra dyan. Syempre, pangkain ko or pang stash mo. Monitoring kasi yan siya kung okay pa ba yung cake niyan or what. Para lang at least, kung sakala, nagbibigay kasi ako dyan ng best before date na kadalasan is plus 2 days. 2 days lang talaga yung nilalagay ko. Hindi ko tinatagalan. Tapos, ayan. So, habang voice over ako, tunog ng tunog yung cellphone ko kung maingay. Tapos, ayan. Yun dyan sa, sa sticker na yan, si client na yung nag-layout niyan.
sinend niya lang sa akin. Tapos ako na lang yung gumawa. Yung sa ribbon na yan, prepare ko na kaagad ahead of time para isasalpak ko na lang siya. Tapos ito na yung sa mga spoon, ahead of time, lagi ko siyang sinisingit magawa na parang hindi ako ganun nagagahol talaga sa time. Kasi minsan biglang may rush order or sabay-sabay, ganun. So, ito na yung kanyang final look, diba? Simple lang siya, pero ang cute ng tignan pang giveaway sa christening. So, message lang kayo kung gusto nyo mag-order. Char! Salamat mga mamis! Paalam! Ciao!